Bihirang mapag-usapan pero seryoso at nangangailangan na ng kaukulang aksyon ang dumaraming kaso ng mga kabataang nagkaka-HIV. Yan po ang gustong tugunan ng Health Department. At nakatutok si Maki Pulido. 13 years old si Gina, di niya tunay na pangalan ng unang makipagtalik. Kalimitan, walang gamit na kondom. Pinabilis daw ng mga dating app at social media ang mga transaksyon. Once you chat someone na you're willing to have sex with them, as long as na nagkasundo kayo na makikipag-sex ka, boom, meron na agad pong mangyayari. 17 years old si Gina nang mag-positive sa HIV. Alam naman daw niya ang tungkol sa HIV pero dahil hindi malalim ang pagkakaintindi niya rito, hindi siya gumamit ng proteksyon. Alam ko na nakakahawa siyang sakit pero hindi ako ganun ka-aware na it's snap kung kanino ako makikipag-sex, makukuha ko yung sakit na yun. Nag-aalala na ang Department of Health sa pagtaas ng bilang ng mga kabataang nagkaka-HIV. Sa 50 bagong kaso kada araw, halos kalahati ay edad 15 hanggang 24 lang. Mahigit 2,200 yan mula Enero hanggang Mayo nitong taon, mas mataas sa halos 1,800 sa parehong panahon noong 2022. Kaya isang isyong ito sa tinalakay ng magpulong ang DOH at Department of Education. There should be a lot of education that some diseases can be transmitted to risky behavior. Maliban sa edukasyon sa mga paaralan, ayon sa advocate na si Kael, mahalaga ring may mapagkukunan ng mga kabataan ng kondom nang hindi sila nahuhusgahan. Kung gusto talaga nilang makipag-sex, they will do that. So instead of stopping them, why not giving them opportunity or access to protect themselves? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.